Here it is mga brothers on the wheels. Nakita na natin itong QJ Motors SRB 400. Napakaganda niya in person mga brothers. Nakaka-inlove. Hindi ko mapigilang mag quick walk around sa motor na ito kahit may event sa labas. Actually nandito tayo ngayon mga brothers sa Moto Hub, Mexico, Pampanga. Grand opening nila ngayong araw na ito. And once again, congratulations nga pala sa Moto Hub, especially sa mga dealers nila na FKM, Benelli, and itong QJ's Motor. Okay? So wala pa tayong walk around nito mga brad. Kaya naman gusto ko talagang ikutan ito kahit mabilisan lang. Ang ganda niya pala in person. Alam niyo naman na cruiser lover ako, no? Yung design niya talaga na akala mo isa para may ano lang siya, hindi siya malaki, hindi siya yung something na parang pag nakita mo sobrang laking cruiser. Pero makikita mo naman dito mga brothers, siksik siya oh, lalo na tong B engine niya dito na double overhead ka. Mamaya silipin natin yan. At tingnan muna natin yung motorsiklo. Ang ganda niya, yung orange niya, hindi pala baduy. Akala ko nang una sa picture baduy siya, pero pag nakita mo in person, yung pagka metallic orange niya dito, napaka angas. It's something na magbibigay new flavor and attitude sa motorsiklo. Kasi mostly pag cruiser, di ba, laging black, matte black, gloss black, flat black, lahat ng black sinama na, no? Pero this time, yung ginawa ng QJ dito kakaiba. Kaya pala ito yung laging nasa picture na pagdating sa mga brochure nila. Anyway, talakayin natin yung motorsiklo na mabilisan para at least magkaroon kayo na idea ko anong meron. Ay, ako, sandali lang. So naputol yung vlog natin mga brothers kasi tinawag ako dun sa labas dahil meron ako nakuhang giveaway mula sa FKM. Ayan, binigyan na naman nila ulit ako nito. Ayan, once again, thank you FKM, Motorcycle Philippines. Alright, balik tayo dito kay QJ SRB 400. Well, isang 400cc mga brothers na budget cruiser bike na pwede mong mapasok sa mga highway dito sa Pilipinas, di ba? Saka pa, for the price na 300 something. Hindi ako nagkakamali kasi kakarating lang dito to sa Moto Hub. So wala pa silang official price dito. Pero hindi na masama, no? For the 300,000 pesos plus na motor, meron ka ng B-twin engine. At hindi lang yan mga brothers, 400cc to na double overhead ka. Meaning twin cam siya kada piston. Ito lang ata yung nakita ko na B engine na double overhead ka. Mostly kasi nakikita ko pagdating sa Indians, Harley at sa iba pa sa mga cruiser bike, mostly mga overhead cam yan tsaka single overhead cam. Pero to yung ginawa ng QJ, di ba? Sigurado napakaganda tumunog nito. Hindi to kasi activated. So ito makikita lang natin, no? Ito yung kabilang side. Nakita nyo naman, no? Ang solid ng muffler. Dalawa yung muffler niya mga brothers. Straight pipe yan, no? At mataas naman. Alright, so meron tong around 140 na ground clearance at meron siyang 700mm na seat height. Tignan nyo mga brothers. Hindi ko lang dala yung tripod ko pero lapat na lapat ako dito, and for the reference, I'm only 5'4 lang. Tapos nakaboots ako, so 5'5 ngayon. Alam mo 5'5 meron ako siguro. Ayan lapat na lapat ako, may titindig pa ako, pwede pa ako tumindig ko, di ba? So ganun siya kababa. So hindi kayo dito magdadalawang isip. Tapos magaang lang siya, around 160 kilogram lang yung weight niya, no? So hindi pa tumataas ng 200, hindi kagaya ng mga cruiser na sobrang taas ang timbang dahil sa sobrang laki na ng mga makina. Pero ito, light and compact ang datingan niya para sa akin, no? Ang pinaka-advantage talaga nito, pwede mo ipasok talaga sa highway. Anyway, meron itong around 13 liters na fuel tank. Ayan, hindi ko kasi ito kabisado yung specs nito. At wala pa sila rito ng spec sheet na dumating o brochure, no? Naka-round digital headlight tayo rito. Yung switches ng QJ, ito yung mga gusto ko sa mga motor nila, no? Ito pa rin, hindi nila tinitipid, no? Quality pa rin yung switches nila. And meron itong backlight assist sigurado, no? Tapos yung handle grips, ang ganda, quality. May N-bar tayo rito na solid na bakal. Tapos syempre yung trademark ng QJ, yung kanilang brake lever na chrome style o yung adjustable. Ayan ito yung clutch, ito yung preno sa unahan. Tingnan natin yung front facing ng motor. Di ba? Ayan ang ganda. May QJ tayo dito na brand na makikita. LED na ito. Ito yung daytime running lights mga brothers, low beam and high beam. Turn signal lights niya flexible at the same time LED na rin niya, no? Meron tayong magandang quality pairings dito sa harapan na metallic orange. At the same time, tingnan nyo naman brad, naka upside down port. Meron na rin itong reflector. At naka-gradual yung kanyang disc caliper na branded na rin na mismo ng QJ Motor. Ganda mamreno to.
4 piston eh, tapos naka ABS pa to, sigurado, no? So meron tayo rito tire size na 120 by 80 at 16 inches na mags, at parang Kalesa type ang mags nito, no? And also CST na rin ang brand ng gulong nito, at of course tubeless yan, kaya wala kayong problemahin. So going tayo dito sa likod ng motor, mga brothers. Ito, nakita ko nakaraan to sa kalye, hindi ko ano motor to, bakit pa ganun yung taillight? Ito pala yun, SRB. Sabi ko sa anak ko, nakanong ano yan motor, hindi niya rin alam, no? Pero ito pala yun, ganda, no? Very unique pagdating yung kanya sa kanyang taillight, no? Ayan, no? Tapos meron tayo rito ng extension ng fender natin, solid yung plaka nila, oh. Ganda, hindi talaga nagtitipid QJ. QJ baka naman, ano, pa-test ride naman lahat ng motor nyo. Turn signal lights na LED rito, tail light nya LED na rin, no? May quality naman yung fender extension dito. At ito, bakal ito, mga brothers. So ayan, no, solid. May reflector tayo rito. Naka-disc brake ang likod nito, mga brothers, na naka-single pad piston caliper. ABS na rin yan. Dalawa yung ating rear suspension dito na non-adjustable. Sabi ko nga kanina, dual exit ito. Tapos meron tayo rito ng swing arm na bakal, no? Ang tire size na rito sa likod is 150 by 80 at 15 inches naman na mags, Kalesa type, and of course tubeless ito. Alright, ganda talaga ng handlebar nito, mga brad, oh. Talagang cruiser o beach type na handlebar, no? Pagdating sa makina, wet we have here sa 400cc, 4 valves kada piston to, no? Double overhead cam setup nya. This is a 6-speed manual transmission, di ako nagkakamali. Of course liquid cooled dito dahil mataas ang compression ratio ng motor, kaya mainit ang working engine temperature nito, mga brad. Ayan, hopefully sa ating test ride hindi tayo mapirituhan ng itlog. Okay, naka-liquid cooled ba? Ayan, naka-liquid cooled nga, oh. Ayan, may pan isa eh, dapat meron pa doon, pero nandun na yung busina, isa lang yung pan nya, no? Ang ganda ng motor na to. Sakyan pa nga natin, isa pa. Kapal, nagpaalam naman ako sa may-ari, pinababalik nga nila ako dito, mga brad, eh. Sabi ko babalik naman ako, ibablog ko tong mga motor nyo rito, sabi ko sa kanilang ganun. Ayan, oh, sarap, oh. Para ka lang talaga nasa supa pag nasa isa kang cruiser, tsaka confident ka dahil nakalapat yung mga paa mo, no? Na hindi ka basta-basta matutumba. Ayan, layo tayo. O, di ba? All right. So mga brothers, kung nagustuhan nyo ating quick walk around dito sa QJ Motors na to, eh baka naman gusto nyo i-share ang ating episode at i-follow ang ating Facebook page. Ngayon, kung dito kayo sa YouTube nanonood, mag-subscribe na kayo, click yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga mabilisang quick walk around. Mabilisan na, quick pa, no? So once again, ako po si Art. Maraming salamat po. Ride safe and cheers!